Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga karibin natin, kinarma na. Lagot, grabe matindi to. Viral ngayon. FPRRD, may malaking ibinunyag. Marcos Romualdez, yan mga karibin natin ang ating alamin. Mula po rito sa channel ni Balitang Pinoy TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Balitang Pinoy TV. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Kaya po sinasabi niya, labag po sa saligang batas. Itong ginawa ng Kongreso. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, very exciting pong mga updates na binigay po ng ating mga Duterte attorneys. Si Attorney Harry Roque, may exciting update po siya tungkol po dito sa ICC. At meron din pong update kahapon. Ngayon po, nasa Davao pa rin si Attorney Trixie. May update po siya. Ngayon lang po, katatapos lang po ng live ni Attorney Trixie. Talagang update na update po tayo. Pero syempre, susuriin po natin yan in layman's term naman, yung para naman maintindihan nating mga hampas lupa. Mga attorney yun eh. Pabababain naman natin ng konti yung kwentuhan. Anong kahulugan yan para sa atin? Pero very exciting to. These are very exciting times, no? Talagang na yung mga adik sa politika, yung iba sa inyo siguro nagsimula, hindi pa ganun ka-adik. Ngayon po hook na kayo sa politika. That's why, no? Kaya kaming mga adiksyones sa politika, nararamdaman nyo na ngayon kung bakit tayo ay very excited, no? Dati siguro nandidirihan pa kayo pagdating sa politika, no? Pero ngayong araw-araw na kayo nakasubaybay, kung kani-kaninong vlogger, kung kani-kanino sa YouTube, naramdaman nyo na yung nararamdaman namin na mga noon pa man ay addict na sa politika. Welcome to the club. Di ba? Ang sarap, no? Lalo na pong ganito, no? May mga updates po tayo. Meron din pong mga, hindi lang po yung mga makaduterte ang umaangal, no? Sa mga paglabag. Ganun din po. Yung mismong mga kalaban ng Duterte, pinapalagan po itong mga nagaganap sa ating bansa. Yan po mga pag-usapan natin. Pero bago yan, teka, lowbat na ako. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan po natin, no? Ito po muna, ito pong si Coco Pimentel. Naku, nawala yata. Hindi ko yata na ano yung kay Coco Pimentel. Nagsabi po siya na ito pong batas, no? Ito po si Coco Pimentel, hindi po pangkaraniwang abogado yan, ha? Yan po ay bar top notcher nung siya ay kumuha ng bar. Kaya po may bigat po. Ang sinasabi po niya, ang constitutional o labag sa batas. Ito pong ating, ayan po ay hindi po makaduterte. Papaalala ko lang sa inyo, baka sabihin nyo, lahat na nagsasalita dito sa pamahalaan to ay makaduterte lang. Hindi po. Isa po yan sa mga tumitira sa mga Duterte, di ba, si Coco Pimentel. Pero ang sinabi niya po, labag po sa batas yung dadagdagan. Ganun po pala yun. Hindi naman natin alam yan, no? Labag po sa batas na dadagdagan yung budget na hinihingi ng presidente, no? Ay dadagdagan. Ang pwede po nilang gawin sa Kongreso, ayon kay Coco Pimentel, ay bawasan. Pero hindi po sila pwedeng magdagdag ng hinihinging budget ng presidente. Kaya po sinasabi niya, labag po sa saligang batas. Itong ginawa ng Kongreso na dinagdagan nila. Ito lang po yung hinihingi ng presidente, nagdagdag po yung Kongreso. Kasama na siyempre, House of Representative yun. Yung Senado naman ngayon, wala naman say. Okay. At inaprubahan po ito ng both houses. So mananagot po sila. Kung pakikinggan natin si Coco Pimentel, ang problema nga natin lahat, kayo po nakakaalam sa batas. No? Kayo po nakakaalam sa batas. Kayo
po marurunong sa batas. So yan mga ka-review natin, no? Tama po yung nag-comment kahapon mga ka-review natin. Sabi niya po mahirap po talaga, no? Pag relatives po, no? Yung executive at saka legislative mga ka-review natin, may relasyon. Oh. Yan na po ang resulta mga ka-review natin. Pag naglagay ka po ng nasa executive mga ka-review natin, tapos yung nasa legislative kapamilya na mga ka-review natin. Gaya nga po ng nangyayari ngayon, no? Si PBBM po ang presidente ng ating bansa at si Speaker Romualdez naman po ang speaker ng Kongreso, mga ka-review natin. So talagang mapapadali, 'di ba? Para sa kanila na manipulahin, no? Itong mga budget na ito. Tulad nga ngayon mga ka-review natin na 'di ba? Labag naman pala sa batas na dagdagan, 'di ba? Yan nga po yung nakakagulat mga ka-review natin, no? Doon kay Vice President Sara Duterte, tinanggalan po nila, binawasan po nila yung budget. Pero pagdating dito kay PBBM, 'di ba? Dinagdagan po nila. At ang nakakapagtaka pa dito mga ka-review natin, 'di ba? Yung sa Marawi po, 'di ba? Yung sinisisi nila dito yung yung intelligence fund ng Pangulo, mga ka-review natin. Yung nangyaring bombing sa Marawi. 'Di ba kasi hindi raw na-detect. So yan mga ka-review natin, hindi po natin alam kung saan napupunta. 'Di ba ngayon dadagdagan pa nila? Nako. Well anyway, kung para naman sa kabutihan ng ating bansa, bakit hindi? Pero dapat ipaliwanag din muna nila, 'di ba? Kung bakit dapat dagdagan at hindi dapat bawasan. At sabi nga po ni Sir Badong Arateles, ayon po kay Senator Coco Pimentel, yan mga ka-review natin unconstitutional ang magdagdag sa budget na pinopropose yan ng isang departamento. Nako. Pero eto, mga ka-review natin, agad-agad pong inaprubahan yan yung pagdadagdag ng budget ng presidente. Ano pong masasabi niyo dyan mga ka-review natin? Bakit? Tapos senador po kayo? Bakit wala po kayong gawin? Bakit po wala kayong ginagawa? Kami po ba? Kami po maghahabla sa Supreme Court? Okay. Yan lang po ang question ko sa mga senador na kumu-question sa mga ginagawa. Yung mga senador na may tinututulan sa ginagawa ng kasalukuyang pwede pong bawasan yung hinihingi ng Pangulo, pwede pong bawasan pero hindi po pwedeng dagdagan. Pucha, parang ang nangyayari po ngayon, lahat ng gusto nila pwede. O ikalawa po, eto po, kitang-kita na natin, no? Pinapasagot pa lang ng SMNI ng NTC sa mga supposedly, allegedly, ay mga paglabag nila, pinarusahan na. Saan ka nakakita? Only sa administrasyong ito nagaganap yan. At ang katwiran ng NTC, sabi ng may mga paglabag daw. So yan mga ka-review natin, makikita po natin, no? At nag-comment rin. Yan, kinukuha ko lang po yung idea ko doon sa nagko-comment mga ka-review natin. Ay sabi niya po, baka mayroon na pong secret dictatorship dito po sa ating gobyerno ngayon mga ka-review natin, kasi isipin niyo po lahat ng gusto nila, lahat po ng gusto nila parang natutupad mga ka-review natin, di ba? Mayroon nga po bang ano sa palagay niyo po mga ka-review natin, meron ba? Secret dictatorship? At kung meron man mga ka-review natin, nakakabahala po ito kasi baka maulit po yung sa bagay, history always repeat itself mga ka-review natin, di ba? Palagi pong ano yan di ba? History repeat itself. Paano natin nasasabi yan, no? Kasi nga po, di ba? Baka ganun rin po. Eto, opinion lang ito mga ka-review natin kwentong ano lang po ito, pero di ba?
Baka yun nga, kinukuha ko lang po yung sinasabi ko dito doon din po sa mga nagko-comment. Sinasabi nila baka maulit daw yung mangyari dito kay Junior, mga karibin natin, sa kanyang ama, mga karibin natin, baka magaya, di umano. Nako, posible yan, mga karibin natin, pag patuloy nilang niloloko ang taong bayan. No? Kung sigurado na yung Kongreso sa paglabag, tinanggalan na nila yung prangkisa, yung SMNI. Kaya nga hindi pagtatanggal ng prangkisa ang hiningi. Kaya nga ang hiningi ng Kongreso ay isuspend lang ng ano, kasi habang iniimbestigahan pa rin ng kanila, iimbestigahan pa lang din kung dapat tanggalan. Nakita nyo po umiikot, no? Walang mapatunayan yung Kongreso na nilabag yung SMNI, kaya ipinasa sa NTC. Yung NTC naman ang tinuturo yung Kongreso. Kaya nila pinarusahan. Pinagpapaliwanag, sabay na yung parusa. Antindi, no? Yan po, matindi po. Exciting times. Tapos ang kinakatwiran nila, anong kasalanan? Sabi ng Kongreso, may nilabag daw eh. Nagpapasahan sila, tapos habang ang SMNI ay pinarusahan na, habang hindi pa nila matiyak kung ano yung mga alleged violations. Kahit po dating presidente. O ngayon, ito po, nagsasalita na po si Attorney Harry Roque, no? Kaya po biglang nagbago sa ICC. Yun na nga, paranoia yan. Tama kayo, paranoia po yan. Sabi naman ni Attorney Trixie, takot. No? Natatakot po sa mga ginagawa, sinasabi ni Pangulong Duterte. Bakit po nakakatakot? Nakakatakot po kasi ang katotohanan. Yan po talaga. Ang katotohanan po ay nakakatakot. Okay, balik po tayo rito sa kay Attorney Roque. Pinagpipilitan ko po. Tinatanggap ko yung pananaw nila eh. No? Maganda po yung pananaw ni Attorney Trixie dyan. Pinagpipilitan ko kasi yung pananaw ko na napakarami pong malalaking usapin sa Pilipinas para unahin tayo ng ICC. Di ba? Paulit-ulit po ako dyan. Di ba? Sinasabi ko, bakit tayo unahin ng ICC? Ang daming digmaan. Magmumukha po silang tanga. No? Pero ganun talaga eh. Ayon nga kay Attorney Trixie, walang performance. Wala pong performance ang ICC. Napahiyang-pahiya po sila sa ginawa po nila sa Russia. Naglabas po sila ng warrant of arrest. Hindi naman nila kayang arestuin si Putin. Binalikan sila ni Putin na naglabas ng warrant of arrest. Baka mauna pa silang maaresto ng mga Russians bago si Putin maaresto ng ICC. Ako gusto ko pa maaresto yan ng mga Russians eh. Kung totoo na yun nilabas ng mga. So yan mga karibin natin, balik po tayo dito sa Pilipinas, no? Yun nga po mga karibin natin, dadagdagan po nila ng budget ang Pangulo, mga karibin natin. Doon po sa pre-post, mga karibin natin, mukhang naliliitan po, no? Ayan po ang ating opinion, mga karibin, kasi dinagdagan eh, di ba? Mukhang naliliitan po si Speaker Romualdez doon po sa proposed budget ng presidente, mga karibin natin. So dapat dagdagan yan kasi naliliitan po, no? Gaya nga po ng sabi ko kanina, mga karibin natin, tama po yung nag-comment kahapon, mga karibin, na sabi niya mahirap daw po talagang maging ang ganitong gobyerno na, 'di ba, presidente at speaker, mga karibin natin, ay may magkadugo yan, mga karibin natin, yan na lang po, relatives. Ang executive at legislative, mga karibin natin. Kasi 'di ba, parang iba pa rin kung ibang 'di ba? Yung feeling ng tao mas komportable kung magkaiba. 'Di ba? Hindi magkarelasyon yung nasa pamunuan, mga karibin natin, kasi pwede pa rin siyang mag-react kahit paano, 'di ba? Pero dito po ang nangyayari po sa atin, no? Maganda sana 'to, mga karibin natin, na madali nilang napagdidesisyonan kung ano mang gusto nila. Kaso nga lang, mga karibin natin, ang ano ko lang dito, opinion, mga karibin natin, maganda to kung para sa taong bayan yung ginagawa nila, mga karibyo. Pero kung para sa pansariling interest, wala, talo po tayo dito, mga karibin natin, pag ganito po ang palaging mangyayari, no? Well, anyway,
lahat naman po tayo mayroong kanya-kanyang opinion, no? I-comment nyo nga po sa comment section mga karibin natin kung ano pong inyong mga palagay, nararamdaman patungkol po dito, no? Sa balitang ito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At wag din pong kalimutan mag-subscribe kay Balitang Pinoy TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo, Balitang Pinoy TV.